Okay, damihan niya na paglagay ng pati tunos. Karangan. Sa gilid. O, dito tayo. Anak mo tatay, ranin mo kung paano. Pilipino ka rin! Maawa ka sa taong bayan! Nanay mo ako! Anak kita! Pero tingnan mo ang ginawa niyo! Sumugtulog kayo sa mga katulad nila! Dito, te. Wala naman! Anong bawal dyan? Karapatan namin yan! Karapatan namin marinig! Hindi! Gusto namin yan! Taong bayan! Sige na! Gede. Apante. Pero, Marcos Rizal! Marcos Rizal! Igilid niyo po. Isasakpan na lang namin sa natin. Marcos Rizal! Simple lang po, igigilid mo namin. Makaharang naman po kayo. Ito yung mga pulis eh. Sige nga ba, ibigyan na lang unang space para maigilid. Atras! Para maka-parking na, para maka-parking! Oy! Atras! Pagbigyan mo na yan! Tawagin ko si Kyrie. Ayaw talaga. Hindi na nga pinayagan sa system natin eh, pati pagkain, tirin, grabe naman yan. Ma'am, Nanaabot ang system lang. Pinayagan tayo. Kanina mga kababayan, di pinayagan yung sound system. Ngayon, pinilit natin kasi pagka ito. Oy! Marcos Rizal! Marcos Rizal! Pakainin ng mga tao! Maawa naman po kayo! Karapatan po natin yan! Pagkain po yan! Wala ka niyan. Pinapaboy na kami ng gobyerno to. Bigyan nyo kami ng karapatan. Mga pulis, maawa kayo sa amin. Sa pamilya ninyo. Walang kwenta yung pagiging pulis ninyo pag ang boss ninyo, adik. Wala nang hulihan. Patayin ka lang ang gobyerno ito. Tandaan nyo yan. Dito, 15.
Ate. Kuya. Kamong na, doon. Ate, magkabasa ang ipo kayo dyan. Mga kasama, pagulong kayo. Huwag kayo tumingin. Oh, gilid lang. Uy! Ito muna kayo, baka masagi kayo, ate. Kuya. Nagtatraffic mo. Kasi nasa ulo yun. Hindi ko yung Pinapagilid lang at tatrapik. Yan, nilabas na. Kala ko pagkain na. Ano pala to? Magamit. Pagkain. Kala Sumayap ang pagkain. ko pagkain. Kanina kasi sound system, pinabawal eh. Ang kanina eh. Akala ko. Kaya pala. Para palabas. So yun mga kababayan ko, no? Yung ano ko. Ito pala yung tawag dito. Generator. generator pala to? Oo, para gagamitin sa ating dito programa. Ay, hindi ka pa pala pwede makakon sa extension. Bawat generator pala to mga kapagyan. Walang bahiya ako lang dito. Pangin na to eh. Thank you. Ayaw na papasok dito kay Nini guys. Ayaw na wala magbigay ng permit. Okay lang yan. Okay ayaw. Okay ayaw. Salamat po pag paano kung ano? Ano siya kayo? Pag-isip na ang bayan ay ating sinabi. Ay, paano was 3.4 sa ngalan din ni Amy, pero bumabalik siya. Kasi hinihingi ko, sa victory na pulgar, during the election time, Marcos will not get the election. Definitely, it's not going to be Ping Lacson, not going to be Claire or Gary Dugo. It will be Amy Marcos. Kasi yan ay direct personal experience and direct actual personal knowledge. Like, sabi ko, walang pwedeng magsalita sa sindikato kundi kapwa ang sindikato. Ryan Xelis po ako, Secretary General ng Bangon sa Bayanan. Dating NPA, balik ko, ulit na nyo kinaayos ko yung video mo para wag na mag-release. Eric, ito lang. Kumalitak na tayo. Ano ba ang ng kapamilya na nagsasalita? Laban mismo dito sa kanyang kapatid na presidente, Nabangag. Matigang ko yan, sapagkat yan ay isang mataas na antas ng pananagutan na kanyang pinanindigan para sa bansa. It is not very easy for a family member na i-reject niya ang kanyang kapatid para piliin na ito yung bunyag sa taong bayan. And that is a very rare opportunity na dapat yakapin ng mamamayan na ngayon ang kapatid na mismo ang nagnanais na bumaba na si Marcos dahil he does not fit to become the president from the very start.
Maraming salamat, Eric. Balikan mo muna. Kasi may 1 hour. Hoy, balik na, balik na. Balik na, balik na, balik na. Hindi na po natin kasi gusto ko sana i-follow up. Ito kasi si Antigen. One day, 1 hour. May isa po, out of respect, sabi namin ni Tatay Rani, tomorrow, we shall apply for a permit doon na mismo. At dahil magsisimula ang misa, 6 o'clock, kanina pa tayo alas 4, pinapadisperse pero nag-negotiate tayo, nabigyan tayo ng 2 oras. Now we have 1 hour. And then tomorrow, we apply for a permit sa exhaust shrine, doon na mismo mag-set up on a period between 2 to 6 p.m. Tomorrow, open sila. And then extendable up to sa gabi, pagtapos ng misa. Ayos? Ayos! O sige. Eric, may mic na ron ha. Doon na po tayo. Pwede na po tayo ron. Pwede na po tayo ron. May 1 hour pa tayo. Okay pa, Robinsons. 1 hour. Kanina pa din tayo ng disperse, nag-negotiate tayo. 2 hours. Binigyan tayo ng additional 1 hour. Ayaw natin ang ilo. Ayaw natin ang ilo. Wala tayo kasi mabukas, guys. Patuloy natin ang ating kapulisan ayaw sa ginagampanan Oo, tapos na ito. Ayaw nila po. May karapatan tayo dahil ang gobyerno nito pinupuong ng tao. Tama po ba? Kaya pag-iusap ko lang po, magkaroon po tayo ng konting disiplina po dito para naman po pagbibigyan tayo ng ating pong kapulisan. Alam naman po namin, ang pagbibigyan ng kapulisan, ibigay pa rin po sa mga pagkakataon po ito. So ang ating pong pag-iusap po natin, huwag po tayo na mapagod sa pagkipaglaban po. Dahil itong laban natin ito, para ho ito sa bayan natin at sa mga susunod na henerasyon. Ito po ay karapatan natin. Pero ulitin ko po kasi nakakalungkot, may primado po tayong nasa harapan at ang ating pakiusap, dito na lang po tayo sa harap ng simbahan at ang simbahan naman po ay para sa tao. Pero ang nakakalungkot, yung simbahan natin ay selected din po. So ulitin ko sa pagkakataong ito, huwag natin isuko ang ating karapatan. Ipaglaban natin dahil kitang-kita naman natin na kung ano ang diferensya ng gobyerno ito. Si ating pambansang atin na ang nagsalita. Ano pa ba katibayan ang kailangan nila? Nakakalungkot dahil meron pong nagbibingi-bingihan, meron pong nakinabang sa kahinaan ng ating presidente. Ang ordinaryong tao, pag ikaw ay biktima ng droga, pagkato, ikaw ay nire-rehab. Di mo ba? Yes! Tama! Ngayon, bilang isang mamamayan, at kayo ang nagluklok sa presidente natin, may karapatan tayo maningil sa presidente natin. Hindi naman masama na tayo ay maningil para matapos na. Ang usapin ito, matunayan niya na hindi totoo ang sinabi ng ating yan. Simple lang ho naman ang usapin eh. Pero hindi na tayo papayag yung kahinaan ng ating presidente sasamantalahin doon mga nakapaligid sa kanya. Kahit sabihin niya, wala siyang ginawa,
Pero siya ang presidente, liable siya. Dahil siya ang chief executive natin. Lahat ng mali, sabihin ba niya, tao niya, responsibilidad niya po yan. Pananagutan niya po sa taong bayan. So ulitin ko po, ang ating pong pinaglalaban dito para sa bayan natin, para sa mga anak natin, lalong-lalo na tayong mga ordinaryong tao, tayo ang tinatamaan sa kawalang hiyaan ng gobyerno ito. Pero ulitin ko, ang ating mga kapulisan, wag ho natin ito ituring na kalaban. Ito po ay ating kakampi na pipilitan, konting-konti na lang ho yan. Bulat na rin naman po sila eh. Bulat na rin ang ating kapulisan na pagka-ordinaryong tao positive sa droga ay agad-agarang dapat mabigyan ng lunas para hindi na makasakit sa ating kapwa. Pero sa pagkakataong ito, ang ating pinaka-leader na mismo, ang sabi ng pambansang ate na ang ating leader ay nagdodroga. Droga sa umaga, droga sa tanghali, droga sa gabi, baha dito, baha doon, nakawan dito, nakawan doon, hindi niya pwede takasan ang responsibilidad niya po yan. Tama? Salamat po at nanindigan po kayo ngayon dito. Itong laban po ito, laban po sa ating bayan. Nagkamali man tayo, o yung iba man sa atin dito, tanggapin natin na ang eleksyon ginagawa nating hanap buhay. Sana maging aral din po sa atin ito na matuto tayo pumili ng tamang leader. Tanggapin ang pera nila, pero iboto ang karapatan at yung tamang-tama at yung may kakayanan. Pareho tayo nabigyan ng aral sa sitwasyong ito. Madali tayong magtiwala muli. Wala sa atin ang pagkukulang kung hindi sa ating presidente o sa inyong presidente. Hindi ko naman binoto yan eh. Sa inyong presidente, na talaga namang sa ating may pambansang ating wala na sa katinuan at wala na sa tamang pag-iisip. Alam naman natin yan. Pag ang tao dulot sa droga, wala nang ginawa, wala nang ikampakinabang sa ating pamilya. So alam ng ating kapulisan, ang akin po, sana makonsensya na rin kayo, gamitin nyo ang common sense po ninyo, makalaban po bukas, samahan nyo na kami dito. Salamat po muli para sa bayan, para sa taong bayan. Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Sabi nga lang natin niya, umuwi na tayo. Tama na. Hirap na taong bayan. Kaya dapat talaga, kung ayaw po niya mag-resign, karapatan po natin sumigaw, Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Alam nyo, pagmasdan nyo ang mga mukha ng kapulisan natin, malungkot po sila. Malungkot po sila, nakaharap natin dahil tayo ay tumitindig sa tama. Sila naman ay tagapagpatupad ng tama, pero alanganin pa po sila dahil may sinusunod sila na command. So yun lang po, marami po salamat. Huwag po natin subukan
ang bayan pong ito ay para po sa atin. Is within the Constitution. Abogada siya, nakakahiya. Ang sobrang pagkasipsip niya ay naging dahilan upang siya ay magiging bobo sa taong bayan. Yan po ang problema. Kung ikaw ay kapituko sa poder, kapituko sa pera. Claire Castro, ma'am, you better change career. Be a comedian. People are no longer taking you seriously. Nakakatawa ka na po. Sir, doon naman po sa sinabi ni Secretary Chonzi, niya ang lahat ng mga nagsalita ng Marcos Design at umaruray destabilisasyon habang sa pumano ang gobyerno during two-day rally doon sa EDSA People Power Monuments. Ano po ang masasabi po dito? Ay di ikulong niya kaming lahat kasi libo-libo ang nananawagan ng Marcos Resign. Pero a friendly and unsolicited advice to DILG Secretary John Vic Rimulya. Sir, sa sobrang pagkasipsip nyo, nakalimutan mo na ang kriminal dito ay hindi po ang taong bayan. Ang kriminal ay ang boss mo, si Marcos Jr., si Martin Romualdez na barkada ninyo. Yun ang imbestigahan mo, hindi ang taong bayan na nagpapasahod sa inyo at yun ang dapat inyong pinaprotektahan. Mag-isip-isip ka muna, Mr. Rimulya. Ikukulong mo kaming lahat, then do it. And the Filipino people ay haatulan ka kasama ng kapatid mo at ni Marcos. Sir, bilang pumuli lang po ang mensahe natin sa ating mga kababayan sa gitna po na nangyari na issue po ng importasyon. This is the worst ever government. And this is a criminal government presided not only by a plunderer and a corrupt, but a rather drug abuser and illegal drugs kingmaker na ang kanyang pag-ari-arian ay para sa korap at mga mandarambong. This is the dictatorial regime of his father. Mas at least yun nag-iisip. Ito, walang matino na pag-iisip. Kriminal na, wala pang matino na pag-iisip. This is a security or national nightmare na dapat tapusin ng sabayan ng Pilipino. Mabuhay ang sabayan ng Pilipino. Maraming salamat po kay Eric. At yan po mga partners,